Mga kababoy, kung napanood mo ang video na to, please follow, like, and share para sa karagdagang kaalaman kung paano magbababoy. Maraming salamat po. Mapagpalang magandang umaga mga kababoy. So ang tatalakayin natin ngayon kung tungkol sa pagpapaligo ng ating mga alagang baboy. So kung kailan o hindi dapat natin papaliguan ang ating mga baboy, inahin man, biik o mga fatteners. So magsisimula tayo sa biik. So punto por punto po tayo mga kababoy para mas mabilis. So sa biik mga kababoy, ang advisable is papaliguan mo yung biik within 60 days galing sa pagpapanganak. So ibig sabihin, magbilang ka ng day 1. So from nung sila ay isinilang. So day 1 to 60 days. After that, pwede mo nang papaliguan yung mga biik. Bakit? Kasi iniiwasan natin yung lalamigin yung ating mga alagang biik. Mabilis kumalat yung mga bakterya sa kanilang area kasi nga palaging basa. Tsaka mahina pa yung resistensya nila sa mga lamig. Kasi nga doon sila kumukuha pa ng resistensya from biik doon sa inahin. So from feeds, dahan-dahan po silang kumukuha ng enerhiya, resistensya doon sa pakain hanggang sila ay magiging malusog at kaya na nilang pangalagaan yung mga bakterya na pumapasok sa kanilang katawan. So ganun po mga kababoy, 60 days from birth. So pwede na natin papaliguan yung ating alagang mga biik. So sa fatteners naman, kasi masyadong mainit ngayon, araw-arawin nating papaliguan yung ating mga fatteners. Kasi yung metabolic heat na galing sa pagkain, yung nilulusaw nila na pagkain, nag-additional yan ng init ng kanilang katawan. Plus yung weather, outside weather natin na masyadong mainit rin sa ngayong panahon. Kahit dalawang bisis mo na papaliguan, alas 10 ng umaga tsaka alas 2 ng tanghali. So tapos i-check nyo lagi yung mga drinkers nila kasi yung supply natin ng tubig mainit. So i-flushing nyo lang para lalabas yung init, papalitan siya ng malamig na tubig kasi hindi sila masyadong nakakainom pag mainit yung supply ng tubig natin. So ganun po. At sa inahin naman, so mga kababoy, kailangan nating papaliguan yung inahin natin araw-araw. So magandang idea yan, magandang gawain yan sa mga nagbababoy, yung papaliguan natin yung ating mga alagang inahin araw-araw. Kasi yung may kakilala ako, bihira lang nila napapaliguan. Kung napapaliguan man, hindi masyadong nababasa kasi kulang yung supply ng tubig nila. Palaging dinudugo yung ilong ng baboy. Yun ay dahilan ng init. So posible siyang magiging heat stroke, dahilan ng heat stroke ng ating mga alagang inahin. Kasi may dinadala sila, plus masyadong mainit yung panahon. Tapos hindi natin napapaliguan lagi. So posible yung magiging dahilan sa pagiging heat stroke ng ating mga alagang inahin. So ito po, 2 beses ko po pinapapaliguan to lahat. Fatteners saka yung inahin ko. Ayan. So ganun lang po mga kababoy. Magandang kunting idea lang yon, pero malaking tulong po sa ating pagpapalaki ng ating mga alagang baboy para maiwasan yung mga sakit saka hindi magandang pakiramdam ng ating mga alagang baboy. Idadagdag ko lang po,
kung sakaling na pangit naman yung pakiramdam nila, mapapansin mo na pangit yung pakiramdam nila, so iwasan mo muna yung papaligo sa kanila. Kasi baka mas lalong lumala. So pwede natin papalipasin kung okay naman yung pakiramdam. So papaliguan natin sila ulit. So yun lang po. Tsaka i-maintain natin yung tubig nila kasi nga masyadong mainit ang panahon ngayon. So mga kababoy, sana may natutunan kayo kahit kunti at sana may nakakatulong po ito sa inyo, lalo na sa inyong pagbababoy. So maraming salamat po at magandang umaga at Happy New Year sa ating lahat.